na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. O, si Joseph po. At ito naman po si Papa Osin OGB. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Nag-ano kami dito, Oji. Nag-celebrate kami ng 30th reunion namin ng high school. So, Ano high school ka pala? eh, bigla ako napa-host kasi hindi naging available yung supposed to be na host. Tapos, nag-racket ako kagabi. Kaya napahapon wala. Sinasabi ko sa iyo eh. Tapos yung mga baby boys mo, sila yung bandayan kung bakit lumala ang pagkakaos mo dahil napasubo ka. Ay! Bakit? Hindi napasubo ka sa pagtitreat. Hindi pa dito, Oji. Baka bukas pa. Matutuloy naman pala. Parang buong boss mo. Wala namang boses, pero tuloy pala yung pagtitreat. Nakakaloka Sa mga pa. baby Share the boy. blessing. Eh, paano yung panood ng PBB eh? Correct. O, di ba last 6 duo na, no? Wow. For 1 month, no? Oo, tapos 1 duo winners. Yes. Oo. Ay, naku. Sino kaya ang tatanghalin? Oo nga. Bakit masyadong nabaviral si Esnir? Eh, kasi dito, Oji, hindi siya napili Oh. ng mga housemate. Oh. Eh, para siya nga doon yung laging nagpapasaya sa bahay ni Kuya. Siya yung light of the party. Siya yung parang bida lagi. Tapos sa bandang huli, hindi Hindi pala rin siya yung pinili. Oh. Ba't hindi pinili, palagay mo? Base sa mga comment section, eh, medyo mahina doon si Esner sa mga task at sa mga challenges. So kumbaga, nag-i-strategize din yung mga housemates. Kung sino yung feeling nila, eh, makakatulong para sila'y manalo. Oh. Abay, kahit naman ako, kunwari ako, kahit kaibigan ko si Loy, kung lampa-lampa to, tapos si Jo sa Maliksi, ay dito ako sa Paos. Ha? Pero sa kabilang banda na eh. Di ba alam naman natin from the very beginning, malakas si Esnir sa mga netizens. Hindi naman kaya yung pinipili nila ay yung malakas. Di ba? Minsan may ganyan. Kung sino yung malakas, ay yan yung wag natin piliin kasi malakas naman na yan. Ay, hindi. Actually, even yung voters, umi-strategy rin yun eh. Nag-i-strategize din sila kung paano nila i-save yung kanilang mga manok. Oo, eh, ito ngayon, ano na, di ba? 1 month to go na lang. Nga eh. Alam na nilang in competition na sila eh. Hindi na sila yung friendship eh. Oo, kasi siyempre, magkano nakasalalay dito? 2 million? Wow. Ganun ba yun? Tapos may house and lot pa. Wow. Oo. Plus yung prestige, of course, di ba? Yes. Na ikaw ang big winner, di ba? Oo. Pero sabi nga nila, di ba, pag big winner, malaki yung chance na sumikat, na makilala, ganyan, at umani ng maraming endorsements. Minsan hindi rin na. Oo, minsan mga runners-up ang pumapalo ng endorsements. Yun minsan ang umaani ng tagumpay. Kaya nga. Oo. Pero since celebrity naman sila lahat na eh, parang kumbaga mas lalo Kaya lang nagningning ang kanilang mga bituin dahil mas, Yes. di ba, mas naging laganap yung kanilang presence dahil Yes. gabi-gabi mo silang pinapanood. Feeling ko ang dyan, last 3 dyan eh yung team ni Clam, tsaka ni River Joseph. Yes. Tsaka yung isa yung Ralph De Leon. Yun, yung tatlo na yun. Yung team ni Clang, yung team ni Ralph, at yung team ni River Joseph. At nakaka-excite nga kasi may mga house guests pa rin na papasok, di ba? At sinawanahan ng aming idol, Hearty Panglista, di ba? Akala ko April Boy Regina.
Nakakaloka. Si Heart, Si pumasok, Heart. di ba? Alam mo, nakakaloka. Pagpasok ni Heart, inaano sa kanya, ayan, pumasok na yung asawa ng nag-no to impeachment. Oh? May ganyan to. Di ba nababash ngayon si Chis Escudero? Dahil sa kilay. Gagay? Hindi. So, dun sa ano nga, yung parang dinidelay yung impeachment, saka yung hindi alam yung meaning ng forthwith. Na ang meaning ay immediately. Agad-agad. Oo. Dahil ko sa kilay. Bakit? Ang dami ng memes na gano'n. Yung kilay yung inaano sa kanya. Oo, kasi ba nagkilay kay Chis? Ay, baka ikaw. Ako yun ang pinag-comment. Alam, minsan maganda kilay ko, minsan hindi. Pero Diyos ko, ilalaban ko naman yung kilay ko kay Chis. My goodness. Diyos ko, nakakaloka. Huwag naman natin pagbintangan na porque yun ang kilay ni Chis, yun ang naging desisyon niya na no to impeachment siya. Anong kinalaman? Kaya nga, Diyos ko, kasi si Jose, hindi ko sa kilay eh. Oo nga. Sino nga talaga nagkilay sa kanya? Basta hindi ako Diyos ko, nakakaloka talaga yung kilay. Hindi ko rin kinaya. Ano ba tawag doon dito, OG? Ano? Microblading. Microblading. Yun nagdudugo. Microblading. Nagdudugo. Hindi Microblading. Basta. Kakaloka kasi paus-pa. Blading! Blading yun. Hindi ko alam ba't ba, hindi talaga maganda. Oo. At saka siguro parang ano rin yun, no? Nag-iiba tuloy yung tingin ng mga tao kay Chis. Dahil nga sa kilay na yan, na pampagulo ng buhay. Oo. Paano pag may mag-offer sa'yo na yun ng i-microblade yan para hindi mo na ginuguhitan tuwing show? Hayaan mo ng ganyan. Hindi na lang kung papakialam ko. Kasi di ba nag-fade din yun? Oo, kailangan i-retouch. Oh my God. Oo. Okay na ako. Kahit mga palpak-palpak. Kasi pag palpak yan, ay ba't ganyan ang kilay ni Oji? Gusto ko maapektuhan kayo. Kaya minsan sinasadya kong pangit. At yan nga isa sa inaabangan nila dito. Di ba? Oo, di ba? Komplakado. Ito naman kasi si Chis. Tuloy mo na yung impeachment trial. Gusto naman ni VP Sara na ituloy yon para mapatunayan yung kanyang innocence. Sabi din niya. Kaya doon sa mga ibang senador, pumayag na rin kayo. Diyos ko, di ba? Kayo ay ibinoto ng taong bayan. Kaya dapat gawin nyo kung anong gusto nila. At saka gawin ko alin nasa saligang batas. Oo, Diyos ko. Di pag napatunayan inosente si VP Sara, di well and good. O di congratulations, di ba? O at least, di ba, narinig mismo ng mga tao, napanood mismo ng mga tao, di ba? Hindi yung ngayon naaawatin ng ibang senador porque nakakuha sila ng bilang. Di ba? Ano ba yun? Kayo ibinoto ng mga tao dahil alam nila para kayo sa taong bayan, hindi para kayo sa iilang tao. Galing si nanay eh. Hindi pala niya. Diyos ko yung ang taong ini-impeach, gusto niya umupo eh. Tapos kayo dyan aawat. Ano ba? Ano ba? Diyos ko naman. Ano pala yan? Ang puso mo na eh. Ang puso mo. Wala tayo sa topic. Wag yung puso kung inaano nyo. Yung boses niya. Uloka ka. Don't you, wala pa tayo sa topic. Paano ka magiging boses ng Senado? Ewan ko sa'yo. Katulad niyan, yung binigyan ng DSWD ng 80,000 para makapagsimula ng hanap buhay ng negosyo. Ba't? Wala rin boses? Di ba, yan yung yung ali na lumabas dun mula sa sa kanal ba, sa drainage, ganyan. Binigyan na agad ng 80,000. Kaya napasana all yung mga tao. Kaya yung iba gusto nang pumunta doon sumuot doon sa drainage para pag-ahon nila may 80,000 na sila. Ay? Oo. Ay yung pala, nag-content si Boss Toyo. Diyos ko, inamin doon ng babae na nagbibisyo siya. Pero hindi naman daw araw-araw. Ano ba yun? Diyos ko. Minsan lang. Nakakaloka.
Eh, naku, sana ito na yung simula ng pagbabago, Nay. Na ano? Yan. Diyos Na, ko. tigil na niya. Di ba? Tigil Tigil na na payo niya, ni oo. Boss Toyo. Kaya Tigil nga. na. Dahil sayang naman daw yung 80, binigay. O, baka oo. mamaya maubos lang sa Baka bisyo. sabihin ng ano, syempre, ang dami namang mas deserving. Bakit yan ang binigyan? Tingnan nyo, gumagamit pa, oh. Hindi nga lang daw araw-araw. Baka every other day, Tito Oji. Kuya, buwisit ko sa boses. Baka nga, Tito Oji. Ano nangyayari sa'yo, Josa? Ano mo nga, baka may kulot na buhok dyan. May sa lalamunan. Ay! Diyos ko. Baka naman, Josa. Wala nga. Naku, wala. Diyos ko. Naku, it keeps you alive, eh. Ha? Oh, anyway, ayan na nga. So, tuloy-tuloy tayo. Oy, naku, hanggang ngayon tinatanong kami. Ano nga ba talagang totoo? Sina Gerald Anderson pa nga ba? At si Julia Barreto? Ayaw nga na eh. Actually, nung huling episode natin, marami yung hindi naniniwala, na wala kang alam. O, di may alam ako. Ay, oh, ano Tapos na? ang usapan. Ano na yun? Hindi, ito na. Next item na tayo. Ha? Akala ko ba may alam ka? Eh, yun lang naman yung tanong mo. Oo. Next item na. I-check mo na. Ano Hindi, ba alam ito mo? na nga. Wala lang, may nag-text lang sa akin. Oo. Oo, na parang nagkaroon daw talaga ng awayan, tampuhan sa pagitan ni Gerald at ni Julia Barreto. Kaya daw, yung mga post ni Julia, nakasama si Gerald, doon sa Instagram ni Julia, di ba nawala daw? Oo. Totoo raw pala yun na, oo. So, hinide? It's either hinide or dinilit. Pero wala daw kibo talaga si Julia. Kasi daw, parang nagdadalawang isip. Pero mahal daw si Gerald. Despite the fact na sila'y nag-aaway or nag-away. Alam mo, normal lang sa totoo lang. Normal lang sa magjowa ang mag-away. Pero, di ba, sobrang big deal lang kasi sa mga netizen kapag ang sangkot ay celebrities o celebrity couples na nag-aaway. Parang hindi nila matanggap na ang mga artista na magjojowa nag-aaway o nagkakatampuhan. O nagkaka-physikalan din. Ano ulit? Hindi ko- Nagkaka-physikalan din. Ano ibig mo sabihin ulit? Baka nagkakasakitan. Ha? Totoo ba? Di ba? Hindi ah. O, so yun na nga. Oh. O, so paano, di ba? Siyempre, iba naman yung narrative ni Gerald na they are okay. At hinatid pa niya sa airport si Julia patungong Dubai. At ganun lang, na gusto niya nang magkaroon ng pamilya, gusto na niyang magkaanak. At pero sa totoo lang, si Julia daw, gusto rin naman daw Ah, talaga? si Gerald na sila rin yung maging ending, makasal. Oo. Ganun daw kalalim yung pagmamahal ni Julia kay Gerald. Kaso nga lang, may mga times na talagang hindi sila nagkakaunawaan or nag-aaway sila. O nagkaka-physikalan. Bakit ba lagi mo sila? Eh hindi kasi nga, di ba minsan may mga magjowa. Oo. Kaya naghiwalay, nagkakaaway. Kayo ba dati ni Puto Bongbong nagka-physical? Ay, grabe. Alam, Diyos ko. Alam mo ba yan? Diyos ko. Gusto mo kwento ko. Ano ba? Yung kay Puto Bongbong. Ha? Mukha no? Parang ang nipis-nipis mo ha? Di ba si Puto Bongbong? Oo. Ginawa niya ito, Oh. ginawa niya kay Puto Bongbong. Ano? O kaya nagalit sa kanya. Pinisikal niya? Oo. Oh, paano? Ginanyan niyo. Tinakta? Ibang Puto Bongbong naman yun ay. Kaya naging ube yung mukha. Di ba? O anyway, going back. So yun na nga, kahit daw nagkakaroon ng konting away, mahal pa rin daw ni Julia. Hindi lang natin alam sa itong sinasabi natin to kung nag-iba na, kung nabawasan naman pagmamahal or hindi. Oo. Pero again, ang sinasabi pa rin ni Gerald ay sila pa rin ni Julia. Yes. Ang dami rin mga nagko-comment na taon-taon na lang pinaghihiwalay daw si Gerald at si Julia. O, dapat challenge yun sa kanila para patunayan sa mga tao na sila ay intact pa rin. Yes. Di ba last tanong mo dito, Oji, sabi ni Julia, ito pa rin. Oo.
Hindi, noon pa yun. Hindi natin alam ABS-CBN ngayon. natin sila huling nakita. Ang ano nga, nahihiwagaan kasi yung mga tao kasi hindi nakikita na si Julia at si Gerald magkasama. At one time yata, si Gerald ay susurprisahin sana si Julia sa Itbulaga. Talaga? Oo, pero wala si Julia, nag-absent. So si Gerald yun na surprise? Yata. Kaya muli, kung gusto mag-Viber ni Gerald sa atin, para linawin ang isyong ito, kung sila ba'y nag-away, kung O sila... nagkapisikalan. Ha? Ang kulit ni Josa. Tanong naman yung Tito Oji, tanong. Tatanong. Anyway, kung ano man, pwedeng linawin yan ni Gerald. Kasi ako, no, kung ini-insist mo yung pisikalan, hindi ko nakita sa imahe ni Gerald na mananakit siya ng babae. At saka parang ako rin naman, Night. Parang hindi ko Akala naman... ko para kung babae. Ay, hindi! Parang hindi ko rin nakikita na ito-tolerate ni Julia if ever man na merong lalaki na magbubuhat ng kamay sa kanya. Oh. Diba? Parang yung personality din niya is very, hindi naman palaban, pero parang she knows how to value herself. Diba? Siyempre kung nagkapisikalan yan, malaman nagpa-medical legal si Julia. Kaya ka? Hindi, kung nagpa-medical legal yun, gusto ano yun. Matindi yun. Ay, may record yun pag gano'n, di ba? Oo. Wala naman lumalabas, ha? Wala. Oo. Ito lang sinasagot lang Oo natin. nga. Na to eh. Oo. Wow! Alam mo, nakakaloka ka lahat na sinasabi may subtitle. Yes! Nahihirapan tuloy si Don. Nahirapan yung editor. Nakakaloka. Para maintindihan lang yung sinasabi mo. Nakakaloka. Feeling ko kaya ka namangos dahil sa clip mo eh. Oo, Diyos ko. Ito si Josa na yun. Kaloka. Physical ng physical. Oo nga, kakaloka. Nagtatanong lang naman, baka... Ewan ko sa'yo. Ay, bigla ko tuloy naalala. Bakit? Merong isang influencer na kakilala ko 2 years ago, nabugbog nung jowa niya. Pero hindi lumabas, Nay. Bakit? Sinika lang niya sa akin na physical siya nung jowa niya. Matindi niya ni-report or pinablatter. Kasi nga, Nay, dahil may mga endorsements siya. So, syempre, di ba, maapektuhan yung endorsements. Kaya hindi niya nalabas. Nakakaloka. Sinarili na lang niya. Mas pinili ng friend mo yung endorsements na mawawala, kaya hindi niya isinumbong o inireklamo yung jowa. Oo. In lababo Mahal niya yung jowa. Ayun ang sinasabi ko. So, papayag ng pabugbog. Nagkaayos naman sila ng jowa. Sila pa rin. Pinagsabihan ko naman, Nay. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang friend. Ano sinabi mo? Sabi ko sa kanya na wag i-tolerate. Kaso, nagkaayos din sila. So, sila pa rin ngayon. Baka naman minsan lang nangyari yun. Kaya nga, sana hindi na maulit. Diba? O anyway, sa issue ni Gerald naman tayo at ni Julia, sana wala namang ganung mga pangyayari. Wala naman siguro. Oo. Oo. Ito lang naman nag-i-insist yan. Nagtatanong lang naman Tito Oji. Kasi nga si Tita Jax tinatanong. Kaya nagtatanong lang din ako. So, hintayin natin si Mrena magtanong na sa sikot next Next episode. Nakakaloka kayo. Basta sana ay yung mga nababalitaan natin ay hindi totoo. Yes. At sana nga ay si Julia at si Gerald pa rin. At kung meron mang mga problemang konti, naaayos din yan. Napapatch up din yan. Dahil sabi ko nga, bahagi yan ng relationship. Yes. Yung away-bati. Anyway, kahit wala dito si Jex, dahil ako ay nag-OGDS acting workshop bilang coach. Ay nako, si Jex naman ay pinapunta ko sa MediaCon ng Sangre. Oo, kaya Jex, take it away. Yes, te! Tayo nga ay naimbitahan sa MediaCon ng Encantadia Chronicles Sangre. Ito ang pinakabagong aabangan sa GMA Prime sa June 16, 8 p.m. Ang Sangre nga pala ay ang pagpapatuloy ng kwento ng Encantadia na nagsimula pa noong 2005 at nasundan ito noong 2016 na pinagbibidahan nila
Glyza De Castro, Kylie Padilla, Sanya Lopez at Gabby Garcia. At ngayong 2025, ito na nga ang pinakabago, ang Encantadia Chronicles Sangre. Ito na ang pinakabago nga abangan na kontrabida na si Mitina, nagagampanan ni Rian Ramos, na pinagbibidahan naman nila Angel Guardian as Daya, Faith Da Silva as Flamara, Calvin Miranda as Adamus, at Bianca Umali as Tera. At syempre, present din sa MediaCon ang iba pang characters. Andito sila Miss Manilyn Reynes, Buboy Garubilio, Benji Paras, Sherilyn Reyes Tan, Therese Malbar, Vince Maristela, Matt Lozano, Paulo Paraiso, Sheila Marie Rodriguez, Pam Prinster, Moy Bien, Lotlot Bustamante at Hit Journalist. Nung tinanong nga sila tungkol dito sa experience nila dito, merong mga naging emosyonal, meron namang naging masaya, naging challenge daw sa kanila. Tulad ni Sanya Lopez, na medyo naging emosyonal kasi daw nung una siyang sinali dito sa Encantadia noong 2016, uhaw na uhaw at gutom na gutom daw siya sa success nung mga panahong yon. Ang sabi niya pa nga, hindi raw siya magiging Sanya Lopez kung di dahil sa Encantadia noong 2016. Nagkaroon din ng konting katahimikan para sa namayapang si Ricky Dabao na gumanap bilang Governor Emil Salvador. Alam nyo, isa ito sa bonggang MediaCon na naatenan ko. Kasi ang bongga-bongga ng set design nila. Kaya nung napanood ko ang trailer, grabe. Ang mga eksena ay talaga namang nakakakilabot. Mula sa costume hanggang set design, talaga namang kabog. Kaya naman nakaka-excite ito talaga. Si Julie Ann San Jose nga pala ang kumanta ng theme song ng Sangre. At syempre, makakasama rin nila sa bagong kaharian ng Encantadia. Sila Gabby Eigenman, John Lucas, Bianca Manalo, Jamie Wilson, Shube Entrata, Mika Salamanca, Billy Hackinson, Hailey Dizon. At para makompleto na ang powerhouse cast ng Encantadia Chronicles Sangre, andito rin sila Solen Husap as Cassiopeia, Luis Ontiveros as Soldarius, Jessica Inigo as Mashna Maika, Gab Gueco as Mantuk, Kiel Gueco as Tukman, at Noel Urbano ang boses ni Imaw. At eto pa ang mga aabangan natin dito sa fantaserya na to. Andiyan sila Ruru Madrid, Rocco Nacino, Michelle D, Mikey Quintos, Kate Valdez, Derek Monasterio, El Villanueva, Lexi Gonzalez, Jay Ortega, Radson Flores, Isabel Ortega, Buboy Villar, Wendell Ramos, Martin Del Rosario, Maxine Medina, Carlo Gonzalez, Marks Topacio, Ashley Rivera, Sky Chua, Larkin Castro, Brianna Bonagan, Cassandra Lavarias, at Justin De Jesus. Yan, talaga namang kaabang-abang ang Encantadia Chronicles Sangre from Monday to Friday, 8 p.m. sa June 16 na ito sa GMA Prime. Halika na, sabay-sabay natin tong panoorin. Oh, yan. Oh, yan. Bongga ng ano, no? Apaka-sexy ni Rian Ramos. Oo. Grabe. At andun daw si SV, Sam Versosa. Oh. Para bigyan ng moral support ang jowa. Diba? Taray, diba? Oh. Anyway, invited po kami dyan. Maraming salamat kay Laika. Thank you so much. At hinanap nga tayo dyan ng ano. Maraming nanonood pala rito. Ay, hello po mga kapuso. Yes. Diba? Siyempre mga kabuki. Ha? Oo. Diba? Thank you so much, ha. Ayan, at malapit na yung Sangre. Oo, ha? Oo, mukhang promising na naman, Oo, di ba? Diyos ko. Gaya ng mga naunang mga versions, di ba? Oo, ayan. At syempre, ito na nga. Kakaloka. Hindi si Sunshine Cruz. Oo. Abay, nag-post siya ng, ito, babasahin ko Babasahin ko sa tulong ng Ideal Vision. Eyeglass. Diba? Yet another offer I had to decline. My 12th, to be exact, after Unbreak My Heart. I appreciate being kept in mind. At this moment, my myasthenia gravis is impacting my ability to perform at the level I'd expect of myself. Still undergoing series of tests, and I am positive that once they are complete, I'll be able to deliver
at my best. Ano yung myasthenia? Myasthenia gravis. Ano po yun ay? Is a long-term neuromuscular junction disease that leads to varying degrees of skeletal muscle weakness. The most commonly affected muscles are those of the eyes, face, and swallowing. Yung paglunok. It can result in double vision, drooping eyelids, and difficulties in talking and walking. Ano daw, Josa? Pauso ko mamaloy. Kanina, baka nang daktak dyan ng mga physical. Ikaw, physical. At I told you English. So yun, anyway. Kung tungkol pala sa face na yun, naapektuhan talaga nung sakit na yan, baka yun nga talaga yung dahilan. Ba't niya dinidecline yung mga offer ng acting, di ba? Oo, nakakaloka. So, get well soon, Sunshine, ha? Naku, sana ipagdasal po natin si Miss Sunshine Cruz, di ba? And speaking of dasal na, naku, nagpapasalamat si Miss Chris Aquino sa lahat ng mga nagdadasal para sa kanya because prayers really work. Diba? Talaga. Kasi nag-gain siya ng weight, di ba? Kasi ngayon nasa tabing dagat siya somewhere, di ba? So yun, hindi nga masabi ko saan nakatira, di ba? di ba? Basta nasa tabing dagat. Punta ka na rin ba doon? Oo, nadalaw natin siya. Nag-gain siya ng 1 point something pound every week since na-stay siya doon. Kasi nga, Nay, she keeps on eating yung kanyang favorite na turon at saka ripe mango. At saka umiinom po siya ng Ensure. Hindi lang 1 mug ha, kundi 2 mugs a day. Nasarapan na siya kasi nilalagyan niya yun ng Carabao's milk at saka ng vanilla ice cream. Di ba ang bongga? At saka nakakaloka na yung turon niya. Nanggagaling lang yan sa 3 tao na nagbibigay sa kanya ng turon. At ang isa dyan si Miss Ann Binay, yung kapatid ni Mayor-elect Nancy Binay ng Makati. Nandun sa kanila ngayon si Kuya Josh at dun siya nag-celebrate ng kanyang birthday sa mga Binay. Na kanya ng parang second family kasi nga sabi ng mga Binay, si Kuya Josh daw ang kanilang lucky charm. Pero yun nga na nasabi ni Miss Chris sa atin na marami pa rin daw pong masakit sa katawan niya and mahina na daw po her leg kasi it lacks fat and muscles to support her. Kaya naman po na patuloy ang gamutan at every other week binibigyan po siya ng injection na yan na nasa picture. At weekly naman po yung kanyang methotrexate. Yun po yung parang chemotherapy niya. Kaya patuloy po natin ipagdasal si Miss Chris kasi talagang tuloy-tuloy lang po yung kanyang paglaban. Maring Chris, pagaling ka palalo at palakas ka, ha? Yes. Dahil nami-miss ka na ng mga fans mo. Yes. Diba? Ito pa, ha? Ako, malapit na ho tayo magkita-kita. Kasama ko si Zanjo Marudo. Yes. Dahil yung How to Get Away from My Toxic Family ay ilalabas na dyan ang ating world premiere dyan sa Dubai sa June 28. Ayan po, nandyan po ang sinihan na may 6 and 8 p.m. na screening. At meron din kami sa Abu Dhabi naman sa 29. June 29, 6 and 8 p.m. ang screening. So, tigalawang screening po yan, ha? Kaya yung mga kababayan natin dyan, lalo yung mga OFW, na mahal ang kanilang pamilya na naririto. Yung iba rin ay busit na busit sa kanilang pamilya na naririto, makaka-relate kayo dyan, ha? At saka huwag pong kalimutan magbaon ng tissue. Yes, diba? Ha? Pwede rin kayo mag-email dyan, no? Naku, excited na ang lahat dyan sa How to Get Away from My Toxic Family. Na meron din po kami sa Japan, July 6 sa Nagoya. Kaya naman po ang detalye. Nandyan din po, ha? Ayan, ha? So, syempre maraming salamat sa mga nag-sponsor ng ating screening dyan sa Abu Dhabi at sa Dubai. Ayan. Syempre yung Lux White. Ano na rin si Sam Bersosa at si RS Francisco na sigurado nang papasok din ang sponsor ng Lux White. At syempre doon sa Abu Dhabi at sa Dubai, meron din po kaming sponsors dyan. Maraming salamat. 1000 Square Toys for Entertainment, LLC. A member of SRK Education Group International, si Sir Richard. Alam mo na. Si Loy.
Taintay talaga mag-Dubai. Ang AEP Productions at ang E-Talent International. Siyempre, ang promoter natin dyan ay si Annabel Regalado. Thank you so much, Annabel. At meron din kaming Australia and New Zealand. Ayan naman nun. Arte pa pa. Kaya sa July 6 naman, eto naman. Ayan, nandyan din kami sa July 6 sa Nagoya, Japan. Ang mga tickets, ito po, nandyan. Ayan, mag-email po kayo sa toxicfamilyjapan@gmail.com. Tsaka andyan po si Miss Kato at si aking kumparing si Roderick. Ayan. Para sa inyong tickets. Okay? Pero makikita mo sila na sa Japan sa June 15, di ba? Yes, June 15 nandyan po ako sa event ng ating mga Filipino communities dyan. Okay? We'll see you June 15. Okay? At syempre, ito po ang trailer ng How to Get Away from My Toxic Family. Sana po, bago po kayo magsalita, maalala nyo po na may utang po kayo sa akin. Ang bastos ng anak mo, Aurora, ha? Parang hindi ka nanay kontratuhin. Wala siyang utang na loob. Ano ba yan? Ang toxic? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng anak? Walang-wala na rin ako! Ubus na! Inubos nyo! Hindi ko na kaya, Nay. Pagod na ako. Wala pong pamilyang ligtas sa pagsubok at problema. Maging ang anak ng Diyos ay dumaan sa matinding hirap. Si Arsenio, napakasipag nun at galante. Tuwing umuwi siya galing sa Dubai, lagi siyang may pasalubong sa dala. Daming handa na ya. Na yung budget. Bakit parang ang itim nung kisame natin, di ba? Pinapinturahan na natin, ya? Inaanay na ba yung sahig? Hindi ka naman nagsabi na uuwi. Darating mo lang eh. Hindi mo napapansin ha. Relax na muna. Naging madamot siya. Hindi na ako babalik ng Dubai. Negosyo kami. Ano yan? Nag-relapse ang kuya mo. Kailangan ko siyang iparehab. Malaking pera yun. Si Kylie, yung tuition niya. Kulang yung pinapadala mo buwan-buwan. Kaya napilitan ako sangla ang bahay. Senyo, kailangan na natin mabayaran yung bahay. Baka maremeta. Saan tayo titira? Buntis ako. Dapat magpakasal na sila. Dapat grande. May dehado tayo. Babae ang atin. Sino ho gagastos? Aba, hindi ako. Ano naman ang silbi ng pag-abroad mo kung wala kang ipon, hindi ba? 3 milyon yung pinag-uusapan natin ditong pera. Ano ba naman yung sana binayaran mo kahit pa konti-konti? Naskama ko. Lahat ng ipon ko nawala. Kailangan ko rin ng pera. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Sa akin yun na inasa lahat? Bakit ba na yung pagpahingin mo naman yung titulo? Sa iba to? Kailan mo? Bayaran mo muna ang utang yan! Bayaran mo ka na dito! May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Sa'yo kumutang? Ako magbabayad, Nay? Walang kwentang kapatid niya si Arsenio. Di ba kami pamilya? Ano tingin niya sa amin, ha? Mga walang kwentang basura? Mahal niyo ba talaga ako? Mahal ka namin, anak. Hindi ko mahal. Ayan. Diba? Kaabang-abang. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa akin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click na po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po at meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre na sa ating magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Diba? Nandyan po sila sa Maria Ignacia sa tapat ng po ng ABS-CBN ground floor po ng Grandia Place. Bonggang kanilang operating room. Try niyo yung drip nila po. Ay, yes. Ang drip po nila ay imported from Switzerland. Concentrated. Yes. Kaya glowing ang aming mga skin. At meron silang bagong operating room. Yes. Diba? Congratulations. Siyempre kay Doc Rhea Trinidad. Doc Rhea, congrats po. Yes, Josa. Yes. Siyempre po,
Salamat sa Headway Hair Salon. At sa Dr. JC Solis. Yes. Ng Gorgeous Smile. At Ideal Vision. Yeah. Ay, nakakaloka, hindi ba? At Naitawid syempre, niya. ang ating panayam pa rin kay Kitchi Nada sa OGDS Inspires. At ang aming huntahan ni Ina Evans with Janice de Belen sa The Issue. Ayan. Uy, maraming salamat. Ang dami na nag-subscribe sa aming bagong channel, ha? Ang daming views. Oo. At syempre pa, sa mga NCLEX passers dyan, ha? Yes. Ay, nako, eto na po ang inyong pagkakataon. Gusto nyo magtrabaho sa New York. Oo. At manirahan doon eventually. True. Oo, ayan. Kumontak po kayo sa White House Cares. Okay? Yes. At alamin kung anong mga requirements para kayo po ay makapagtrabaho na doon. Yes. Legit po yan dahil ang ating kumaring-maring Rose Santos ang may-ari niyang at mabilis White House Cares. Yes. Agad-agad. Oo, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa o si OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na wag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Josa? La 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 la. Ichika mo na, dali. Ikaw nga lang mag-isa. Hindi, siya nakabalik, hindi ko kaya. Pero may isa akong kaya. Ano? Ito! Akin yun eh. Portion ko yun. Nakakaloka ka talaga. Ewan ko sa'yo! Sinaniba ka na ng boses ng demonyo!